Ang grasya na Jesucristong kagulangan ka, ang pagkamot kan Diyos, asan ka sumarot kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa iyong Espiritu. Welcome, mga tugang sa kapistahan, kan patron kan magong sirang, ang Senyor Santo Niño. Hagadunta na kita, magtulog sa pagtubol kan siriman, magkinuyog-kuyog sa kabukan kan Diyos. Mga tugang, ako unta ang sitong makasalan, tanganing magkaling kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa Salamat sa Diyos makakamahal, asin sa iyong mga bugang, na nagkasala at umagpapuli, sa isip, sa tataramon, sa libo, asin sa kawayan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nalanadya ako kay Santa Maria, Dayan de Virgen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa iyong mga tugang, na ako'y pamiti sa kaguragan ng Diyos. Mahirap ang lubos sa to, ang Diyos na magkakamhan, asin makapatawanan sa mga kasalan, darabog kita sa buhay na daing kasaporan. Amen.
taon-taon, ang mga bangkuran ni Jesus na ugaling na magluman sa Jerusalem sa Adaming Pasko. Kan si Jesus nasa ika-12 taon, nagpa-Jerusalem sinda susog sa kinagalian uli sa Pasko. Kan sinda papulit na, pagkatapos kan fiesta, si Jesus nagpawalat sa Jerusalem dahil naisiyan kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na siya yaon sa mga kairiba, sarong aldaw kasinda na naglakaw, bago hinanap siya sa siyang makadugo asin katuod. Kanda siya din na nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Sa katong aldaw, nakuha siya nila sa simbahan, nagtutukaw sa tahaw kan mga maestro, nagihimat asin nagahapot sa inda. Gabos na nakatangog nagalasa sa iyang mga hapot asin mga simbag. Ang sa iyang mga magurang, namunan, pakaliling sa iya, kasi na siya nagsabi, Happy, tadaw na siling ang ginigong masamo, kami na sa imong ama asinina, nahandang na naghahanap sa imo. Si Jesus ng simba, tadaw kay nahanap nindo ako, kay nindo aram na ako dapat yaon sa harong mismo yung ama. Dahil dinasabutan ko ano ang but niyang sarihon. Si Jesus pumiliba sa ina sa Nazaret, asin makinayupuyog sa inda. Pinigabos, rilimpos ni Maria sa iyang puso. Si Jesus nagdakula sa pagkasabot, sa lawas asin sa biyaya, sa tubang ni Diyos, asin din mga tao. Mga tugang mga nabareta din sa tong kakurangan. Pagkumaw sa imo, O Kristo. Sa inyo mga tugang, Diyos mo rin na na sa imo, Father. Happy Fiesta. Happy Fiesta, Father. Masaya ba ako? Yes. Dapat makita kami ng aldaw, nagagipon kita tigis ito niyang parokya, dating kapilya, ngayon po parokya na. Kaya tigis ito niya, ang Fiesta Pugluwa, ang primero na original na chapel kay Santo Niño, as nasaro po sa kapistahan ng parokya, August 21, si San Pio Diaz. Parang wala akong pinagkaiba. Ang dati ng tao, fiesta ng parokya kasi fiesta ng chapel. Di ba pinagkaiba? Kasi di ba, wala tayong fiesta masyado ngayon, ano? Pero itragita nyo nyo ng pagkaaga na nagagawag ng mga tao na katindi sa misa nyo ng pagkaaga. Salamat sa mga bisita na yung hindi para itutulong ang mga barangay nato sa kapag parokya yung hindi represented. Pero hindi sa pamanabanha sa Aguho, Tubinuho kasi sa Pamyan ako, ang misa sa ito. Mga tugang naugma ko na may mga bago asin mga pandok na bago asin luma na nahin ko ng pag-fiesta. Dahil dito man sa mga trekaro ng bill ito na maraming taon. The Father. Nagpamilya po kami last year. Nangaroon kami sa mga tugang niyato na sakop ng parokya. So, isang linggo yun. Mga taga-Pulo na sa Manila, asing gabos na barangay na sakop ng parokya. Depois kung nagawa sila sa Munya. Pero, di ba sila pagkakaroon na naugma, pero yung pagkao, kami ang naugma. Natabang po yung sa tuyang parokya sa mga improvement. Kaya nito, ito bababal man ano. Diba? Kami lang hindi nagbabago. Pandok din ang mamangkirahan. Pero next year, tumadalik ka muna ng pang-facial, mga pandok din, mga katulad yung donation, para sa facial naman. Para makikis. Joke na rin. Mga tugang, pinapong pag-aaga ang buong Pilipinas po nagtitiwang kagatistahan ni Santo Niño. Gaya po ng Senado sa Caption, ito po ay nagsimula sa Cebu at nagsimula ang ating Kristiyanismo. Kaya ang Simbahan Katolika sa Pilipinas ay nagpasya ng araw na ito ay ilaan upang ipag-iwang natin ang kakristiyahan ito. So sa Pilipinas po lamang may fiesta ng Santo Niño.
mamaya manood kayo sa television o sa YouTube ng visa sa ibang bansa, hindi po pangkat ang visa. Iba ang pagpasa kasi nipasok ng pag-ibig. Kung yan, kita po mga sinitra, kalikimunan kan pagtubuti sa Pilipinas. Sa pagpasa ko niyan mga tugang, nalaman ka na si Jesus nakuha ang mga magulang na sa Jose Santa Maria sa Jerusalem. Nung siya ay 12 years old. Kasi sa Hudyo noong walang panahon, may tradisyon sila nagpaparibot pag-fiesta. Bakit? Nagpaparibot ng pag-fiesta. Kasi Siri, ang babalag ito ay naman ng sort na paribot sila sa Jerusalem. Sila ay taga Nazareth, nagparibot sa Jerusalem. Kasi dahil sa ng tao, dahil napansin ng makabong na si Jesus para nagpapala naman sa templo. Sa pagmula na kasama ni Jose, ito na, ayun, pag-inulan pa si Jesus. Yun, so, pinapaghabot sa mga kakabataan, why, titis mo yan, ate mo! Nagpunta sila sa Jerusalem, kasi nakuha nila naman sa templo na nakakaram, nakahapot sa mga maestro. So, kaya, mga tao nagulad sa kanya, ate niyo, katatakot pa, pero ang kanyang karunungan ay kakaiba sa pagkaginiwang kabataan. Ito po ay pinakita upang dahan-dahan ay ipakilala sa mga tao na itong bata ito, bata siya, tao siya, pero siya ay Diyos. Pero sa ibang kakayahan, kasi ang pagkakot niya sa mga maestro sa templo ay parang pagpapagbibigan, makot na panahon, ganyan ang ginamagiging siya. Ang ipahayag, ang tatamog ng Diyos, ang ipahayag, ang may na panahon, asin pag-ibita na kita, mga tao, ay aking natuman sa kamarawayan ng tanang. Parang foreshadowing, no? Ipagiging na ang tuturo kan ating si Jesus. Sabi ng Gospel, itong batang ito, matapos na magkaribot sa Nazareth, ay nagkapulat sa hawak, asin nagkaroon ng vista ng karunungan. At ito, karunungan na ito ay dahil sa pangangalaga ng kanyang mga magulang bilang tao sa Jose asin Santa Maria. Asin dahil sa Red Espiritu, na sumunod naman, naging committed si Jesus sa misyon na ipinagdulog sa kanya ng Ama. Mga tugang, sa pagsikartakan sa Trinyo, ipatulong kita sa tuya na ang siyang katalian natin mga Kristiyano para tayo maging effective witnesses ay ating tularan ang katalian ng isang tata. Hindi ba nag-isipan, kundi katalian ng isang tata. At tatlong bagay, tatlong katalian na ating isi-share sa inyo na ang pangit ng Pastor Curtis Stein, tatlong naman. Na pwede makuha upang maging gabay natin sa ating buhay bilang mga mabubuting Kristiyano Katoliko. Ang ganun po ay yung pag-aapod na dependency. Ang sarong aki, pinagkaituhan po kantabang kan magulang. Diba? Pagkaon, shelter, restaurant, edukasyon, medication, at iba pang mga pangay po kailangan siya magkalupo, gani siya maging marhay na tao kung siya po ay naataman kan magulang. Dahil ang aking dahil mabubuhay kung isa rin tabang kan magulang. So, ang pagkabot ng aking ay nakadepende sa magulang. Kung siya taon ng marhay na pagkatawan, ang aking ini mabubuhay na marhay. Mga tugang, siriman po yan ang buhay niya to. Kita mga Kristiyano na ang buhay ka nakadepende sa Diyos. Sabi nga, Christian ay ang natin without Christ. So kung wala si Kristo, walang kahulugan, walang kapuluhan ang ating buhay. Kaya, tayo pinanyahan na kita magtiwala ang buhay ka, ialay ka sa mga Diyos dahil siya ang nag-aataman sa buhay. Siri, sa pagkatawag ay magurang sa akin, yung buya pa ito ating relasyon na kita wala pa kagapuman
kundi ang mga Diyos. Pangalawa po ay humility, kababaang loob. Ang isang aki, tiga-ako niya na ang kanyang buhay ay nakarepende sa Diyos. At yung sa maguran niya, ang pag-akot ng kanto ay nagla po ng kababaang loob. Hindi siya nagmamarunong, hindi siya nag-aakto na alam niya lahat, kundi sa kanyang paghagalin tapos sa maguran, sa kanyang pagkakot, sa mga bagay na dapat na hapon, pagkalain mo yung kasimbangan, pagpapakita po yun ng kababaang loob yung sa rumaki. Siniman, kita mga tulang. Kinalaipuhan niya ito na anuman ang ating naabot sa buhay, yumaman man tayo, naging makapangyarihan man tayo, naging kilalaman tayo, mga bagay na ito ay kinabano, pero just the same, kinalaipuhan ka, maging mababang loob. Dapat ang Diyos ang ating iangat, hindi ang ating sarili. Kaya, mga tugang, napakahalaga sa ating buhay, ang manang ating pinabot, na swerte sa kinapan, tandaan natin na tayo manatiling mapagpapaba at ating pinananin na kung wala ang Diyos, hindi ito mangyayari sa atin. Ang ikatulo at huli mga tugang, yung tiga-akod na obedience. Pagkamakinig po yun, pagiging masunurin. Basically, ang mga api po ay masunurin. Diba? Pag inutusan mo, nag-espera susunod, at laging po na to ang obedience gawin. So, bilang mga api ni Diyos, kita mo mas pag-iakudan na kita maging obedient sa po sa mga batas ng ating simbahan, sa mga retungtulin na ibigay sa atin upang tayo ay magtalubo sa pagtubo. Yung po yung pamamaraan kung tayo obedient sa mga binibigay sa ating guidelines o mga kasabot ng simbahan, yun po ay pamamaraan upang tayo ay lumanin ang ating pananampalataya. Ano po yung mga basic ng mga rules ng ating simbahan? Pero ang basic po na tayo, pagkatuloy dapat magsimba. Ano naman ang pwede nilang pagkatuloy simba? Sabi nga para sa simbahan, kung talaga sa tingin mo, imposible kang makabati. O kapag halimbawa, may nakita kang nasgrasya at dahil sa hospital, yun na ang rason para hindi ka makasimba. Pagkakon, pag-upukin na rason. Kasi, yan po ay gawain ng demonyo. Ayaw ng demonyo na magsimba tayo. Kaya wala sila kampi. Diba? Kaya lagi sinasabi ko na halimbawa sa inyong chapel, pag nagpagting na, ikatag ka. At nagpagting na, kasi may simba. Pero minsan, yung devil ay na-enjoy pa kayo magsimba. Simba na lang, nahalapat yung magsermo. Hindi mo nito tayo. Araw ka magsimba. Nagawa ka ng kanyang dahilan para wag kang magsimba. Kasi hindi ba may assignment pa? Di ba magdadala ka pa? Sa katabi-tabi mo guys, hindi ba marami ito kasaro? Yan ay tulos tayo para tayo lumayo sa unang gawain ng Kristiyano ang lumayo sa Diyos. Kaya maghiwalay po tayo. Kasi ang demonyo po hindi nananakot. Hindi po kung saan tayo manila, doon na tayo pumunod para tayo lumayo sa Diyos. Ang patay na kuha ng demonyo ang pwede nagsimba ay pakalapak yan. Dahil marami siyang kapangkit, marami siyang kapatas. Kasi order pa rin nagsimba at managin tayo yung instansya sa Diyos. Kasi doon tayo kumukuha ng lakas, kumukuha ng inspirasyon at Diyos na kita kasi lalo na kung kita garisipin pa rin. Isinabot po ito ng batas ng simbahan. Of course, mga sakramento, magpakasal, hindi pakasal. Kasi kung hindi nakasal, ay nagpagkasasalan. Di ba? Kaya nagiging na mo. At pag-trip-in, kasaklang tuloy.
Actually, hindi nga pwedeng magpupulong ang tao kung nagsasama ng isa. Hindi ko pwede sa isa. Kaya nung araw ko, malulungan ka. Dapat siyang mag-umpisa o magpupulong yung araw. Kasi po, paano ka yan? So, baba, Domingo, nag-umpisa ka, makukunin ka. Alam naman sa harap mo, kaya iba kung kasama. So, kapag hindi mo mag-umpisa ka naman. Yan yung pagpupunin ba? Pero kapag ano, huwag yung kahirapan rin yung sarili. Sabi nga natin, sabi na simbahan, ang kasal, ano ang tayo ang kasal? Paano yung bali? Bali, ikakasal, dalawang saksi. Tapos ang kasal, bali. Kasi ang kailangan ng sarili yung yung kasal na may handa sa wala, pareho sa mas less pa nga kung walang mula tapin, yung ihanda mo, ipunin mo para pag-ilusyon. Eh, ang problema natin mga kailangan nato, kasi buwan, sumali ba ang mga gusto ng minuto? Kaya kita hindi ka maghanda. Katapos dito, masang magulo. Nagkasipin sa ating kakipahay sa sarili mo. Wala mang kong requirement ang sipahan na ay mag-correct na ito kalabaw. Magkasal naman. Kaya, para sa ating din, wala pa rin yung kapatid ng mga house blessing. Kung ikaw gusto mo ipa-bless. Hindi ka nagkakanong ko. O sige, house blessing. Paglumo sa ako, isa na ako hindi makalang. Pagkakasama ko na ako na mas maraming blessing o kung kinalindo ang mga Diyos. So, kung ito daw kayo maniwala sa ibang na pinuta na ang pagkakasama ng Diyos, sabi ko ba, kung tanong mo na kayo, kung tayo sa ako, mas wala na ako pagkakas. Hindi ko pa. Hindi magkaraon dito, pero kami lugar dyan. Pero dapat ang kanila, wala ko sana. Pwede man yun. So, yan sa mga utos, mga tulang ng simbahan, dapat natin gagawin. Mag-umpisa naman sa iyo. Lalo sa mga pagasyon. Kasi, pag hindi ka nag-umpisa, magkapa ang kalooban mo. Kasi naiipon mo yung kasalan, naging cancer, naging sakit. Di ako naman kata, na ikaw ay naingat naman sa pagkaon. Kasi ang gano'n kasi, hindi makapansin sa pagkaon natin. Ay, pag nag-umpisa naman, hindi mo rin kami kakainin. Hindi man ako sa pangit. Ako sa pangit. Kasi sabi nga ni Pope Francis, hoy, ay mga parihan, pag nag-umpisa, huwag na hapot na hapot pa. Narinig kayo para patawarin. Kasi may panik pa. Nasa pagod ko kami. Pwede naman direksyon na natapira natin. Kasi po, hindi sila po sa Jesus. Ang katawan ng sakinaman, katawan ng kami. Kasi hindi po gusto niya. Ang mga usulis. Nakakala naman po talaga mag-umpisan. Ako mali. Nalilubis pa kayo pa kaya. Kaya wag very understanding sa mga nangungumpisan. Kasi ako mismo, pag ako nangungumpisan, pwede naman ako. Isip ko, ang bilhin ng mga tao na nangungumpisan. Kasi po, ako pag sa Manila ako, nag-converse sa San Christians. Bigis na ito sa akin ko. Pero, pagkatapos na ng umpisan, magkakaroon kasi nga po, yung mga bagay na dapat kanasin, mga dumi na kasalan, hindi dapat awal.
So, kinanap po niya at marami pang iba. Kaya tayo rin mga tugan, kaya ni Jesus, siya po ay lumago sa pagturo, lumago sa karunungan ng Diyos. Dahil po siya masunod-sunod, no? Obedient siya, hindi lang sa kanyang mga magulang, kundi sa usunod. Kaya mga tugan, salamat sa Diyos sa fiesta din sa inyo. Tiga-tiga ako lang to the child life. At ang child life ay obedient, humble, and independent. Ang gagawa natin na ito, maging mahal na ating Diyos. Nagtutupod ako sa Diyos Amang makakamahal, pagkatawag Si Jesu Cristo, aking bugtong niya, kaguranan ta. Pinagila ang Holy Espiritu Santo, namunla Virgen Maria, pinasakitan ng panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na galang asin ilinuong, humilig sa mga gadan, kalikatulungan daw na buhay niwa at hari sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, asin nagbubukaw sa buong ang Diyos Amang makakamahal. Halit dumaan mabalik sa paghukom sa mga buhay kasi mga gadan. Nagtutugod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan at katoliko, sa parokang inapang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay iwan ng laman, sa buhay na daig kasagpuran. Amen.
inyong atang maago malumod kan Diyos amang makakamuhan. Ako manunod ang kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kawawalan sa kawawalan ng sa iyang harap, para man sa paglaban nato ang ipagbilog ng banal na simbahan. O Diyos na sa buong kagdalang, nagdudulot kami kan mga panahon din arak asin tinapay, sa paglumdum kan pag-aagi kan bugtong mong aki, ang sa mong pagdulot maging sakripisyo niya, nagdarabing kapatawadan, asin katinungan sa kinaban, uli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa inyo. Asin sa iyo sa Espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mo na sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maliligo asin dapat. Ito pong maliligo asin dapat matanos as nakakaligtas na dahil kasi minsan sa inyo, magpasalamat kami sa inyo kagurangan. Banal na Ama, Diyos na nakakamahal na kasaporan, uli ki Kristo na sa mong kagurangan. Na sa kapiestahan kaining sagradong misteryo, ang dinahiling sa sayang pagka-Diyos, nagpahiling, minhayag sa samong pagkatao, sa dinaki, bago kan mga panahon, nagpoon mabuhay sa panahon, tangaling sa pagpabawon sa sayaman sana, kan gabos na napanungkan, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang tao na wara, pabalikon sa langit nun na kaharian. Kaya kami, kay ba ang gabos na mga nilis, nag-uumaw sa imo sa maugmang selebrasyon na nag-orokyaw. Tao. So aki mo. Upload ko to mamaya. I-upload ko to. O kasi nag-ano siya eh. Nag-storage mag-delete na ako. Ibalo yung storage ko eh. Nag-delete ko kasi sa upload. Ayan, doon pa kasi yung kasal. Hindi pa na-upload yung kasal. Kinasal yung anak ni Dodo. Oo, naganda. Yan, maganda yan. Sorry, yung ganda. Sa Tagaytay. Di ba dyan? Yan dyan yung puti-puti. Ano, ganda. Wala. Ay, anak ni Dodo, babae. Mamimili kita manunon na nagkasakoran uli ni Kristo na sa itong kagurangan. Amen. Ang aki asin ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, idali ka sa pagkamot ni Kristo. Salamat. Eba! Santo Niño. Ay, Estero,